Nay, ano na naman ba yan? Mga walang ya kayo. Aasa-asawa kayo tapos dito kayo magsusumiksik sa bahay ko? Nay naman eh, naghahanap naman ako ng trabaho. Ay yung asawa mong buntes. Walang ginawa kundi maghiga-higa. Nay naman, buntis nga eh. Di nyo ba naintindihan? Para naman kayong di dumaan sa ganyan eh. Ay nako, Roldan. Lumayas kayo rito sa pamamahay ko. Nay, nag-iisa niyo akong anak. Tinaguyod niyo ako mag-isa tapos ngayon mag-aasawa na ako. Palalayasin niyo kami ni Eleanor? Basta, ayoko ng sakit sa ulo. Roldan? Oh, ano yun? Siguro tama si inay mo. Talagang tama ako. Kaya magbalot-balot na kayo. Nay, hindi ko naman kayo maintindihan. Dati, okay naman tayo. Tapos ngayon, bigla kayong naggagaganyan. Ano bang problema? Masakit ba sa loob nyo na mag-asawa ko? Nay naman eh. Malaki na ho ako. Talagang dadaan tayo sa ganito. Darating yung araw na magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Siguro, masakit sa loob nyo na iwanan ko kayo. Talagang masakit, Roldan. Kaya ngayon palang sinasanay ko na ang sarili ko. Magbalot-balot na kayo. Umitao. Magandang araw sa'yo, kumare. Paring Fulgencio. Ikaw pala. Kumare. Nakahiyan kong pumasok. Kasi sa labas pa lang narinig ko ng nagkakanda basag-basag yata mga plato, baso. Pare, mainit na mainit ang ulo ko . Bakit naman, kumare? Eto ba namang walang hiya mong inaanak? Asawa, tapos dito magsusumiksik sa bahay. Mare, natural lang yun kasi anak natin yan. Nagsisimula pa lang sila bilang mag-asawa. Pero naniniwala ako, kumare, na hindi rin magtatagal bubukod din si Roldan at ang asawa niya. Kaunting intindi lang, mare. Kaunting intindi lang. Pare, ano bang sadya mo? Si Roldan. Ayan, kunin mo na pare. Ayoko ng sakit sa ulo. Ganun ba? Roldan, hindi ba iho sanay ka naman sa pagbabantay ng kagubatan? Opo, Ninong. Ayun naman pala . Sige, gumayak kayo ng asawa mo at dadaling ko kayo sa nabili kong farm. Ayun naman pala . Magandang balita yan. O ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Eleanor? Mag-alsabalutang ka na. Oho. Bago natin simulan ang ating video, please, humihingi po ako sa inyo ng isang comment na Happy Birthday, Commander JH. Kaarawan ko po ngayon, mga ginigiliw kong tagapakinig. Isang comment lang ng Happy Birthday. Mababasa ko po yan. Matutuwa na po ako kapag nabasa ko yan. At mas lalo po akong gaganahan kapag pinagbigyan nyo ang inyong lingkod. Tara, simulan na natin ang unang kwento sa taon na ito. Roldan, ayos ka lang ba rito, iho? Ninong, layo ho pala nito. Ayos lang yan. Malayo sa bunganga ni kumare. Ninong, okay lang po kami rito. Medyo madilim lang kahit na may araw. Pero iha, malayo naman sa mga tsismoso. Totoo po yan, Ninong. Ninong, gaano ho ba kaluwang to? Mga 3 ektarya. At ang magiging trabaho mo rito, inaanak. Itong farm ko na ito, nakikita mo naman medyo matataas ang damo. At kapag nagtago ka nga sa gawiron, hindi ka na makikita. Huwag ka mag-alala, bibilang kita ng pantabas para hindi mano-manong puputulin ng mga damo. At pagkatapos nun, aalagaan mo naman ng mga punong mangga. Tama-tama pa nag-araw, aanihan yan. Ninong, paano naman po yung sweldo ko rito?
Sweldo? Walang problema sa sweldo. Buwanan may sweldo at meron kayong rasyon na pagkain linggo-linggo. Saan po manggagaling yung pagkain? At saka sino pong magdadala? Abay ako. Alam mo naman yung mga kinakapatid mo, mga tamad. Sabagay po. Tara. Ayun na ikubo. Opo, Ninong. Ninong, salamat po. Nako, walang anuman. Roldan, Eleanor, dito kayo titira. Nako, pasensya na kayo magulo eh. Okay lang ho yan, Ninong. Kaunting hawi lang yung mga yun eh. Di ba, mahal? Oo naman. Pero may CR, may kuryente, meron na ring papag. Kulang na lang sa mga gamit pang kusina. Huwag ka mag-alala at sagot ko naman yan. Ipinapangako ko sa'yo, inaanak. Bukas, naririto na ang mga gamit sa bahay, pati na rin ng pantabas. Salamat ho, Ninong, kasi simula pagkabata ko hanggang ngayon, talagang di niyo ako pinabayaan. Para na kitang tunay na anak. Para saan pat naging ikalawang magulang mo ko kung hindi kita gagabayan, hindi ba? Siya nga pala, inaanak. Yung palengke rito medyo may kalayuan. Siguro mga 3 kilometro. Meron namang bisikleta dyan na merong basket sa harapan. Kayang-kaya mong pagtiyagaan yan siguro. Kayang-kaya ko po yan, Ninong. Doon nga sa atin di ba? Ang layo ng nilalakad bago makarating doon sa bilihan ng mga karne, isda, gulay. Sige. Magaling. Siya nga pala. Halika mo na, Roldan, at iikutin natin. At nang makita mo kung hanggang saan ang iyong lilinisan, okay ka ba ron? Opo, Ninong. Sige, dito muna ako, Roldan. At wawalis-walis ako, lilinisin ko lang. Sige, iha. Alis na kami. Malawak ang nasabing farm. Naikot naman nila ito sa loob ng ilang oras at alam na ni Roldan kung hanggang saan ang kanyang lilinisan. Paano, iho? Ako'y magpapaalam na alam mo naman. Malayo ang biyahe ng Ninong. Huwag ka mag-alala, yung pangako ko bukas. Dadaling ko na rin. Opo, Ninong. Salamat ho talaga. Sa unang gabi nila sa lugar na yun, wala silang nakain. Pero meron silang pera. Roldan, nagugutom na ako. Ako rin naman eh. Nakakalimutan nating mamili kanina. Hindi ba? Sabi ni Ninong Fulgencio may bike dyan. Oo. Ang problema, Eleanor, baka sarado na mga bilihan. Meron pa siguro yan. Sige na. Kahit tinapay lang. Sige. At magbabike ako papalabas ng farm. Habang binabaybay ni Roldan ang loob ng farm, napansin niya parang may mga alagang baka na gumagalaw sa loob ng magubat na bahagi. Teka, ba't may baka dun? Samantalang kanina, wala naman yun. Hindi bale, bukas ka sakin. Paglabas ni Roldan ng farm, agad niyang nabungaran ang isang napakalaking bahay na luma at sa hindi kalayuan, may nakabukas na tindahan. Tao po! Magandang gabi po, pabili nga po ng tinapay. Tao po! Sarado na ho kami. Bakit ho nakabukas pa to? Sarado na kami. Ayoko lang lumapit dyan. Umuwi ka na, bukas ko na bumili. Sige na ho, kahit na 2 pirasong tinapay lang kahit ano dyan. Magbabayad naman ako eh. Ang kulit mo naman eh. Umuwi ka na, sarado na kami. Isarado mo kasi itong tindahan mo para wala nang kakatok. Tsaka, ano bang kinatatakot mo ha? Di naman ako masamang tao. Hindi naman ako aswang. Kung masamang tao at aswang lang, okay lang sa akin yon. Hindi ako natatakot doon. Okay? Umalis ka na. Sarado na kami. Baklang to. Sige na. Nagugutom na asawa kong buntis eh.
Buntis? Buntis ang asawa mo? Oo. Okay, wait lang. Oh, ito na, dalian mo. Marami yan, sige na, umuwi ka na. Buntis ka, may asawa mo? Oh, bakit parang ang say mo? Ay, wala lang. Natutuwa kasi ako sa mga buntis eh. Sige na, umuwi ka na. Teka, hindi ka taga rito? Ngayon lang kita nakita. Oo, Roldan nga pala. Okay, sige na. Kunin mo na ito. Huwag ka na magbayad. Hindi, babayaran ko ito oh. Huwag na, sige na. Umalis ka na. Ayun na, ayun na nga bang sinasabi ko eh. Kunin mo na kasi't magbabayad na ako. Oh, sige na, umalis ka na. Oy, pabili nga ng mainom dyan. Naku, may bibili. Tumabi ka na, umalis ka na. Ang tigas ng ulo mo. O, sige na nga. Teka, sandali lang. Bakit kailangan mong palayasin ng taong wala namang ginagawang masama? Tapos na kasi siyang bumili. Ganun ba yun? Ganun nga ho yun. Sige na ho, Kuya Roldan, ako si Roldan. Sige. Teka, sandali lang Brad. Bago ka rito? Ngayon lang kita nakita. Paano ka nakapasok dito? Boss, siyempre, naglakad po ako sa daan. Huwag niyo ho akong akbayan. Ang bigat po ng balikat niyo eh. Ganun ba? Saan ka nakatira? Doon ho sa farm. Balita ko. Nabili na raw ang farm na yan. Oho, sige ho at inaantay na ako ng asawa kong buntis. Buntis? Oho, bakit po? Sige na Roldan, umuwi ka na. Sige na. Oo na nga, sige na nga. Pag-alis ni Roldan, sinusundan siya ng tingin ng 4 na lalaki. Madilim na nung oras na yon, pero ewan ba niya kung siya ba'y namamalik mata? Kasi kitang-kita ni Roldan, biglang namula ang mata ng mga yun. Kahit sa malayo, kitang-kita pa rin ni Roldan ang mapupulang mata nila, na para bang nakasinding sigarilyo sa gitna ng dilim. Kakatakot naman yung mga yun. Eleanor! Oh, nandito ako. Ba't bukas tong pinto? Siyempre, uwi ka eh. Nakabili ka ba ng tinapay? Oo, ito. Kainin mo na. O sige. Teka, bakit pause na pause ka? Nag-apura ako sa pagbibisikleta. Doon kasi sa may tindahan may dumating na 4 na lalaking weirdo. Inakbayan ba naman ako ng isa? Ang laki nung kamay, ang bigat. Parang isang kabang palay. Ganun ba? Baka naman gusto ko lang kilalanin kasi bago mukha tayo rito. Ang hindi ko nagugustuhan doon, Eleanor, para bang ayaw nilang may bagong mukha rito. At kung gusto man nila, para kasing dapat ipaalam muna natin sa kanila na bagong salta tayo rito. Bakit? Sino ba sila? Sila ba may-ari ng lupa na to? Kaya dapat magpaalam pa tayo sa kanila. Ano sila, sinuswerte? Hindi no? Oh, umiinit na naman yung ulo mo. Paanong di init ang ulo ko? Meron pa akong gustong bilhin. Pilit na akong pinalalayas ng bakla kasi dumating nga yung 4 na weirdong lalaki na yun. Ganun ba? Hayaan mo na. Okay na to. O sige na. Kainin mo na. Ikaw? Naku, nawalan na ako ng gana. Pagkatapos kumain ng mag-asawang Roldan at Eleanor, mabilis naman silang nakatulog. Bandang 3:30 ng madaling araw, kapwa na alimpungatan yung dalawa dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Sumilip sila sa bintana upang alamin kung ano bang nangyayari. Boses lang ang naririnig nila, pero wala silang makita na kahit sinong mga tao. Hanggang sa pinagsawalang bahala na lang ito ng mag-asawa. Nakatulog muli sila. Bago sumikat naman ang araw, dumating na ang ninong niyang si Fulgencio.
Roldan! Iho! Teka, si Ninong yata yun ah. Roldan! Ako ito ang Ninong. Naku, si Ninong nga. Tumambad sa kanila yung bitbit ng Ninong Fulgencio na napakaraming gamit pang bahay. Bukod pa roon, may bigas at may mga grocery. Naku pasensya ka na iho. Nakalimutan ko mag-iwan ng pera kahapon. Kaya alam mo ba, pag uwi ko kagabi, sinabi ko sa mga anak kong tamad na mag-grocery sila. Kasi open pa naman ang grocery ng ganong oras. Ayun, buti nga sumunod. Kaya heto, dala ko na ngayon. Ninong, salamat ho. Bakit parang puwet ka? Hindi ka ba nakatulog, ha iho? Tsaka isa pa, may nangyari ba rito? Sa amin po ng asawa ko meron nangyari. Ikaw talaga inaanak, talagang manang-mana ka sa Ninong. Siyempre naman po Ninong, iyon ang gusto ko, yan ang tunay na lalaki. Kahit nasabing botsyog na, binoburat siya pa, yan ang inaanak ko. Bueno, ako na magluluto ngayong umaga at gusto ko matikman yung luto ko Palagi kasing luto ni Manang doon sa bahay ang natitikman ko Sige ho Ninong, kayo hong bahala. At ako po'y mamamasyal-masyal muna rito sa farm natin. Sige. Magkasama ang mag-asawa na naglibot sa farm ng umaga. Bitbit noon ni Roldan ang pangtabas na inisyo ng Ninong Fulgencio. Habang nagtatabas si Roldan sa isang ilalim ng mangga, si Eleanor nung oras na yon, nakatayo na tila ba nasyak sa kanyang nakita. Roldan? Roldan! Oh, ano ba yun? May tao. Ha? Saan? Sa kubo? Nandun si Ninong Hindi. May taong gumagalaw dun. Nakabulagsak. Ha? Asan? Ayun! Pinuntahan ng mag-asawa yung taong nakabulagsak. Oo nga no. Tao to. Kuya. Nako, amoy alak. Lasing yata ito Baka dito nakatulog. Itihaya mo kaya nakadapa Kuya. Naku, tao nga. Buhay pa. May sugat. May sugat siya. Nasaan ako? Nandito ho kayo sa farm na binabantayan ko. May sugat ako. Teka, bakit hindi niyo ako pinatay? Bakit hindi niyo ako pinatay? Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi kami masamang tao. Totoo ba na merong taong mabait, matino, hindi mamamatay tao na nakatira sa baryong ito? Bakit niyo nasasabi yan? Napadpad ako rito. Hinabol ako ng mga kulto. Papatayin nila ako. Hindi ko maunawaan kung paano ako napasok dito at ang buong akala ko, pinatay ako ng mga kulto. Kulto? San ba nakatira yung mga yun? Kulto? Ang mga tao rito, lahat ng mga tao rito, mga kulto sila. Kung kayo naiiba at mukha kayo mga dayuhan, mas makakabuti sa inyo. Buntis ka? Buntis ka? Oo. Nako, delikado ang buntis dito. Umalis na kayo. Sige na, hanggat may araw pa, umalis na kayo. Balo ka yata kuya, ba't kami alis? Nandito hanap buhay namin Umalis na kayo. Sige na, umalis na kayo. Nagtatakbo ang lalaking may malaking sugat sa tiyan at dibdib nang hindi nila labis na nauunawaan ng ibig nitong sabihin. Bumalik sila sa kubo at sinabi kay Ninong Fulgencio ang nakita niya. Opo Ninong, totoo po yun. May taong nakabulagta ron. May bakas pa nga po ng dugo ganun ba? Ang sabi po niya Ninong, hinahabol daw siya ng mga kulto.
At lahat daw ng tao rito mga kulto. Tapos sabi pa, umalis na raw kami rito hanggat meron pang araw, Ninong. Eh, huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganyan tao. Baka naman may hangover lang ang taong yon. Ang pinagtataka po namin, ang laki ng sugat niya sa tiyan, tsaka sa dibdib. May bakas pa nga ng dugo ron sa may pinaghandusayan niya. Baka may nakaaway lang yon. Huwag niyong pinagpapapansin ng mga tao na yon. Sige po, Ninong. Basta po kayo nagsabi, sa inyo lang po kami maniniwala. Okay, very good. Pagsapit ng tanghali, lumabas si Roldan at ang Ninong Fulgencio. Gusto kasi nilang kilalanin ang nanunungkulan sa nasabing baryo. Pero meron silang nasaksihan. Kakaibang pangyayari ang nangyari ng araw na yun. Maraming mga tao sa paligid. Pinapalibutan nila ang isang taong nakatali sa nakatayong bakal. Tapos, nagtutumpok sila ng mga tuyong kahoy sa ilalim ng taong yun. Teka, Ninong, ano bang nangyayari? Bakit may nakataling tao dun? Bamalay ko. Mga kasama, ang taong ito ay dapat pinaparusahan sa apoy. Ano? Susunugin nila yung taong yun? Teka, parang namumukaan ko siya. Ale, ano hubang nangyayari? Bakit nakatali yung tao na yun? Aba nako, ang taong yan, nanggahasa rito sa amin ng dalaga. Kaya bilang parusa, kamatayan ng kapalit. Pero siya yung taong nakita namin kanina. Siya ba yun? Ale, sino ba rito ang inyong kapitan del barrio? Ayun po, si Kapitan Orillo. May kailangan ho kayo sa akin? Kapitan, ako ho si Fulgencio. Ako yung nakabili ng farm dyan sa palabas ng baryo. Kayo pala. Kapitan, kayo ho yata yung nakita ko sa tindahan. Ako nga yun. Pasensya ka na sa unang pagkikita natin. Siguro nakita mong mapula mata namin kasi. Lasing na kami noon. Kapitan, bakit ba nakatali yung tao na yun? Tsaka narinig ko, susunugin niya raw. Ang taong yan, hindi siya taga rito. Ang masakit noon, isa siyang dayuhan pero nanggahasa pa siya rito ng babae. Kaya alam mo ang nagiging parusa namin sa mga ganyang klase ng tao, sinusunog namin ng buhay. Pakawalan niyo ako! Huwag niyo ako papatayin! Ikaw nga! Umalis na kayo rito! Papatayin kayo ng mga kulto na ito! Huwag kang maniwala sa kanya. Nahuli namin siya ng sabog sa pinagbabawal na gamot. Kaya lahat sasabihin niya. Kapitan. Ano pang inaantay niyo? Sunugin na ang taong yan! Wag! Umalis na kayo! Papatayin nila kayo! Mga kulto, mga tao rito! Sige, baka meron pa kayong lakad. Sige ho, Kapitan. Kami, alis na ho kami. Sige ho, Kapitan. Ninong, kawawa naman yung tao. Hayaan mo sila. Patakaran nila yun eh. Nabalot ng napakabangong amoy ang kumalat sa buong baryo. Mas mabango pa raw sa iniihaw na baboy ang tao. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hindi ako makatulog. Bakit? Kung nakita mo lang kung paano sunugin yung tao. Sinong tao? Yung tao nakita natin nakahandusay. Ha? Sinong sumunog? Yung si Kapitan Urayo. Yun ang sumunog. Bakit daw? Nanggahaasa raw yung dayo. Dayuhan pala yun. Hindi ako makatulog lalo na nung nakikita ko nasusunog yung katawan ng tao. At nung nagmamakaawa siya. Parang feeling ko, parang ako yun eh. Ano ka ba?
Roldan, huwag mong iniisip yun. Buntis ako. Ako ang isipin mo. Pasensya ka na, Eleanor. Hindi lang talaga kaya ng sikmura ako yung nakita ko kanina. Talagang, naku, para akong hihimatay eh. Okay lang yan. Kaya mo yan. Oo, sige. Kinabukasan paggising nila, lumabas na naman si Roldan para sana bumili ng kape at tinapay. Pagtapat niya sa tindahan ng bakla, nung una ayaw siyang kibuin. Pero nang sigawan niya yung bakla, doon pa lang ito nagsalita ng, ano? Sabi ko pabili ng kape, tsaka ng tinapay. Okay. Teka, bakit ba parang hinahabol ka ng kalabaw? Hingal na hingal ka. Ha? Wala. Sige, kunin mo na yung gusto mo dyan. Magsasarado na ako eh. Ano? Kaka-open mo lang. Magsasarado ka kagad? Oo, may lakad kasi ako eh. Ganun ba? Uy, naku, kapitan, kayo ho pala. Magandang umaga ho. Magandang umaga sa'yo. Kapitan, sige ho, kayo ho muna. Anong bibilin mo, kapitan? Bakit ganyan ang boses mo? Para kang hinabol ng mga kabayo. O baka naman kasi may kasama ka na naman dyan sa loob. Siguro nagparaos kayo no? Kaya hingal na hingal ka no? Hindi po. Naligo ho kasi ako eh. Kaya para akong pawes. Sige ho, kapitan. Kunin nyo na po gusto nyo dyan. Okay. Agad nagsarado ang bakla nang makuha ni kapitan at ni Roldan ang binibili nila. Sandali lang iho. Kapitan, bakit ho? Sabi mo doon kayo nakatira sa farm. Oho. Pwede ba akong sumama ron? Para saan ho? Para makita ko rin ang sitwasyon nyo. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman ako. Ako ang Kapitan Del Barrio rito. Sige ho. Ang bigat ho kasi ng kamay nyo eh. Pasensya ka na. Sige. Isinama nga ni Roldan ng Kapitan Del Barrio sa kanilang farm. At pagdating doon, asikasong-asikaso sila ni Roldan. At lahat ng pwedeng ialok, inaalok niya rito pero maski anong alok niya, ayaw ni Kapitan. Kapitan, ano ho bang kailangan ho natin at bakit kailangan niyo pang sumama rito? Ang sa amin lang naman. Dito sa aming baryo ay meron kaming patakaran. Bukas ng gabi. Kahit ikaw lang, inaanyayahan kitang pumunta sa barangay. Dahil meron kaming idadaos na kasiyahan. Kasiyahan? Kasiyahan po saan? Huwag kang matakot. Nabubulol ka agad. Kasiyahan kasi nabigyan namin ng hustisya ang panggagahasa sa isang dalagita rito sa amin. Nakita mo naman kung paano namin parusahan ang dayo. Gusto ko lang din naman ipaintindi sa iyo, iho, na ganun kami kahigpit dito. At para na rin maliwanagan mo ang mga bagay-bagay patungkol sa aming patakaran. Kung gusto mo lang naman. Pero kung ayaw mo, wala namang kaming magagawa. Pero sana, sumunod ka. At kapag nakita kita sa barangay, tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Oho, yun lang ho pala eh. Sige, hindi na ako magtatagal. Napansin ko lang, masyadong madamo itong farm ni Mr. Fulgencio. Linisan mo para kapag tumakbo rito ang mga suspect, mabilis natin silang mahuhuli. Sige ho. Yun po talagang gagawin ko ngayon eh. Ayaw ni Eleanor. Ayaw niyang payagan si Roldan pumunta sa barangay kapag hindi siya kasama. Kaya lang kasi,
malaki na ang tiyan ni Eleanor, kaya't kinakailangan na pumirmis na lang siya sa bahay. Huwag kang pupunta doon! Bakit ba? Wala naman akong gagawing masama. Hindi naman ako mambababae. Alam ko yun, Roldan. Alam ko yun. Ang akin lang naman, ayoko yung makikihalubilo ka sa mga yun. Inuman yun eh. Baka mamaya anong mangyari sa'yo doon, kursunadahin ka pa ng mga yun. Eleanor, si Kapitan ang nag-i-invite sa akin. Barangay hall yun. Sino ba namang kukursunada sa akin doon? Sige nga. O sige, papayagan kita pero isang oras lang. O sige, basta importante, makapunta ako ron. O sige. Nakalimutan ni Roldan na sa isang gabi pa siya inaanyayahan sa barangay. Kaya lang, yun ding mismong gabi na yon, nang kausapin siya ni Kapitan, lumabas siya. Napansin noon ni Roldan, sa isang madilim na bakuran, merong kubo na merong ilaw na digaas. Tapos, hindi niya namalayan. Sa tarangkahan pala ng bakuran na yun, may lalaking nakatayo at pinagmamasdan siya habang naglalakad. Natahimik na lang si Roldan nang mapansin niyang may sumitsit sa kanya. Shh! Ha? Bakit ho? Teka, wala naman tao eh. Shh! Wala yan. Palagay ko, multo. Ha? Sino bang nandyan? Huwag mo kong takutin ha. Pupunta lang ako sa barangay. Shh! Buisit. Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Hinugot ni Roldan yung itak niyang pagkahaba-haba. Tapos napansin niyang may taong gumalaw sa tarangkahan at mabilis nagtatakbo sa loob ng bahay. May tao pala roon. Siya pala yung tumatawag sa akin. Di naman sinabi ko anong kailangan. Nako kuya, pasensya ka na. Kung natakot kita. Kala ko kasi kung ano na eh. Naglakad muli si Roldan at patungo na sana ito sa barangay nang makita niyang sa sumunod na bahay may mga tao. Kung hindi siya nagkakamali, nasa 10 tao ang nakatayo sa tapat ng isang lumang bahay na pawang mga nakaitim. Pansin niyang nakaitim ang mga yon dahil merong kaunting liwanag sa bahay. At bukod pa roon, may hawak na kandila ang mga tao. Ano bang nangyayari doon? Ba't nakatayo doon ang mga tao na yun? Tsaka, hindi naman sila nagsasalita. Weirdo. Nagpatuloy na lang si Roldan maglakad papunta sa barangay at pagdating doon walang katao-tao. Teka, wala palang tao rito, sabi ni Kapitan ngayong gabi. Ay, naku, bukas ng gabi yata. Naku, ang tanga mo talaga Roldan, nakakalimutan mo pa. Hindi bale, makauwi na nga lang. Ay, ano yun? Ibon? Hindi. Laki naman nun. Bumalik ka rito! Papatayin ka naming aswang ka! Nakita niya si Kapitan. Hinahabol ang napakalaking ibon. Nilampasan siya ng 4 na lalaking may mga bitbit na kandila at nakasuot ng purong itim. Inantay niya sila Kapitan na makabalik. Pero lumipas ang 1 oras, hindi pa sila nakakabalik sa barangay. Tatanungin din sana ni Roldan kung bakit hindi tila natuloy ang ganap sa gabing yon. Hindi bale, makauwi na nga lang. Nang muling matapatan ni Roldan yung bahay kung saan niya nakita yung mga lalaking nakaitim, wala na kahit sino man doon. Nakabukas ang bahay sa tapat kaya curious siya at sinilip ang loob. Dilim? Ha? May mga kandila. May mga kandilang lumulutang. Ano to? Brad,
Kapitan, akala ko kung sino. Atakihin ako sa inyo sa puso eh. Nakita kita kaninang nakatayo doon sa harap ng barangay hall. Oho, di ba sabi niyo pumunta ako ron kasi may kaunting kasiyahan? Ano? Sinabi ko ba yon? Oho. Ang sabi ko, bukas ng gabi. Hindi ngayong gabi. Oo nga ho pala. Naku. Sige ho at ako'y inaantay na ako na asawa ko eh. Sandali lang. Bakit ho? Bakit ka sumisilip sa bahay ko? Bahay niyo po ito. O bahay ko yan. Bakit ka sumisilip? Kasi nakita ko kasi nakabukas eh. Isasarado ko sana baka may pumasok na magnanakaw. Magnanakaw? At sino namang magnanakaw ang papasok dyan maliban sa'yo? Ho? Bueno. Total, naririto ko lang din. Mas mabuti kung ngayon na natin ganapin ang sinasabi ko sa iyong kaunting kasiyahan. Naku, sige na, halika pumasok ka sa loob. Oo. Natatakot man noon si Roldan, pero pinagsawalang bahala na lang niya ito. Sa kusina sila pumwesto, kung saan merong isang mahabang baboy na bagong lechon at hindi pa natatadtad ang nakalagay sa mesa. Tapos may mga sausawan na sarsa at yung iba napakalapot na pula na para bang ketchup. O iho, huwag ka mahiya kumuha ha? Para sa atin lahat yan. Kapitan, laki naman baboy na to. 100 kilo ho yata to. Mas malaki pa. Mag-uwi ka sa inyo ha? Oo. Teka lang pala. Hindi ba buntis yung asawa mo? Opo. Naku hindi po pwedeng matagal ka mawala ron. Ganito na lang mas mabuti. Mag-uwi ka na lang ng lechon. Tapos, iuwi mo sa inyo. Okay ba yun? Opo. Yun nga po sana sasabihin ko eh. Halata kay Roldan na dinadaan na lang nito sa tawa ang takot na nararamdaman niya nung oras na yun. Nang bigyan siya ng isang Tupperware na lechon, mabilis siyang nagpaalam at umuwi sa bahay. Eleanor! Oh, may pasalubong ako sa'yo. Ano lechon? Oo, sarap nito. Teka, hindi kaya ito nakainom? Hindi nga. Bukas pa pala ng gabi ni. Bakit may lechon? Imbis na sa barangay, doon ako napunta sa bahay ni Kapitan. Ganon? Sakto, mayroon palang lechon doon na hindi pa natatadtad. Kaya ito, siguro may 3 kilo to. Tara, banata natin. Sige. Kinain nila yung lechon. Sarap na sarap yung mag-asawa. Lalo na sa may sausawan na kulay pula na animoy ketchup. Roldan, parang nabitin ako eh. Ako rin. Ang dami nating nakain. Naubos na natin pero parang hindi yata ako nabusog. Makabalik kaya ron. Pero wag na, kakatakot dun eh. Bumalik ka ron. Humingi ka pa ng lechon. Eleanor naman. Ba't naman bigla ka nagtaas ng boses? Bumalik ka. Gusto ko pa eh. Oo, sige. Hindi lang kita mahal. Ano? May sinasabi ka dyan? Wala. Bumalik nga si Roldan sa bahay ni Kapitan Del Barrio. Pero sarado na ang pintuan. Nahiya naman siyang kumatok kaya't umuwi siya muli sa bahay. Eleanor? Eleanor? Nasaan yung babae na yun? Eleanor! Hinagilap niya ang asawa sa loob ng bahay. Hanggang sa labas pero wala doon ang asawa. Napaupo na lang siya sa pintuan at hindi nagtagal nakita niyang naglalakad si Eleanor at nanggaling pala ito sa labas ng farm. Eleanor, saan ka ba nanggaling? Inutusan mo akong bumalik doon tapos… Teka, ano yung dala mo? Lechon. Pumasok ako ron sa bahay ni Kapitan. Binigyan ka? Oo naman.
Alam nga namang nakawin ko ito. Wala naman akong sinasabi. O halika, kainin natin. Simula nang kumain noon si Roldan at si Eleanor. Napansin ni Roldan na para bang may malakihang pagbabago sa ugali ng asawa. Yung tipong araw-araw na itong mainit ang ulo. Tapos, napakalaki ng pinagbago. Roldan! Oh, Bakit ba? Ang init. Gusto ko matulog sa labas. kasi gabi na eh. Baka naman mapano ka ron. Buntis ka pa naman. Bakit? Naniniwala ka sa mga kaetsingan ng baryong to? Di naman sa ganun. Sige na, doon na tayo sa labas. Dadaling ko na lang yung kulambo. Tsaka, Bilisan mo! oo, nandiyan na. Doon sila natulog ng gabing yon. Naalimpungatan siya bandang 1:00 ng madaling araw kasi parang may bumubulong sa gilid niya. At nang mapadilat si Roldan, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita kasi merong 4 na lalaking nakapalibot sa kanila. May mga hawak na kandila at konti na lang itinututok na sa muka. Hindi maaring magkamali si Roldan dahil si Kapitan Del Barrio ang isa sa mga ito. Kapitan? Anong ibig sabihin nito? Leonor? Shh! Huwag ka maingay. Hindi naman masama itong ginagawa namin. Inililigtas lang namin kayo sa tiyak na kapahamakan. Oh, Kapitan, pero... Ayon sa paliwanag sa kanya ng Kapitan Del Barrio, dahil buntis daw ang kanyang asawa, mabango daw ito sa pang-amoy ng mga aswang. Dagdag pa niya, yung taong sinunog nila sa harap ng barangay hall, aswang daw yun. Aswang na nanggahasa ng babaeng buntis at kinain ang nasa sinapupunan ng babae. Doon palang kumalma noon si Roldan, tapos pilit na ginigising ang asawa. Leonor, gumising ka naman na! Oh, Bakit kasi dito kayo natulog sa labas? Delikado kayo rito. Dapat doon sa loob. Kapitan, mainit daw ho eh. Hindi bale. Tapos na ang isinasagawa naming ritual. Ay, Kapitan, kayo ho pala. Oo, ako nga ito. Sige na, Roldan. Pagpasok nila sa loob, sinabayan din nila Kapitan ng pag-alis. Kakatakot. Eleanor, umalis na kaya tayo rito. Saan naman tayo pupunta? Tsaka isa pang ganda-ganda rito eh. Walang maingay na katulad ng nanay mong parang Armalite ang boses. Kasi parang kakaiba na nangyayari. Ano ka ba? Pinaliwanag naman ni Kapitan kung bakit, di ba? Pinoprotektahan lang nila tayo. Kapitan siya. Kaya obligadong protektahan niya tayo. Pero ang hindi ko nagustuhan, bakit may mga hawak silang kandila? Tapos narinig ko, nagsasalita sila sa wikang Latin. Hindi naman natin naiintindihan. Kung ano bang ibig sabihin nun, baka mamaya sinasangla na tayo ng mga yun. Ano ka ba? Tumahimik ka nga dyan. Nasampal si Roldan ng asawa dahil nga hindi ito basta naniniwala sa mga ganong bagay. 1 buwan na lang at manganganak na si Eleanor. Triple na noon ang pag-iingat ni Roldan sa asawa at lahat ng gusto kinakailangan ibigay dahil iniiwasan nitong magalit at umiyak ang asawa. Eleanor? Ano yun? Malapit ka ng manak. Ano bang plano? Tayo ba'y pupunta sa ospital? Ospital? Wala tayong pampa-ospital. Isa pa, wala namang ospital dito. Hahanap na lang ako ng kumadrona. Yun, mas mabuti pa yun. O sige. Teka, saan ka pupunta? Hahanap ako ng kumadrona. Magtatanong ako kay Kapitan. Okay, sige.
Pumunta siya ng barangay hall at tiyempong inabutan niya si Kapitan. Nerekomendahan siya nito ng isang matandang matagal nang nagpapaanak sa kanilang baryo. Sige na, sabi mo sa kanya Roldan na pinapunta kita. Siya nga pala. Medyo may kalayuan. Mag-iingat ka ha? Bakit ho? Delikado ho ba ron? Hindi naman. Magubat lang. Maraming ahas. Baka matuklaw ka. At doon na nakilala ni Roldan ang komadrona na tatawagin natin sa pangalan na Manang Mamita. Manang Mamita, pinapunta ho ako rito ni Kapitan. Ang sabi kayo ro'y matagal nang nagpapaanak ng mga buntis dun sa baryo namin. Kung pwede ho sana, pakitignan din po yung asawa ko. Kung pwede lang ho, huwag ho kayo mag-alala. Magbabayad naman po kami. Manang Mamita, naririnig niyo po ba ako? Siyempre, naririnig kita. Boses pa lang ng matandang yun. Labis nang natatakot si Roldan. At naisip nito na baka delikado ang matandang yon para sa kanyang asawa. Lalo na nang humarap ang matanda. Meron itong malaking tahi sa pisngi. Oh, Manang Mamita? Bakit ho kayo may... Huwag kang mag-alala. Matagal na sa akin ito. Saan kayo nakatira? Sa baryo ho. Dito ho sa baba ng gubat. Barangay, diretso lang ho. Tapos pinakadulo, kaliwa, dire-diretso. Yung matutumbok po sa bandang dulo yung merong farm na mga mangga. Doon ho kami. Ganon ba? Bakit ho? May nakakatawa ho ba? Wala naman. Ang hindi ko lang labis na maintindihan. Kung bakit ako pa? Ho? Anong ibig niyo sabihin? Mukhang bumait na yata ang Kapitan del Barrio. Sa pagkakaalam ko, meron siyang matinding galit sa akin. Bueno, pupunta ako roon. Mamaya, abangan mo ko. Maghanda ka ng kape at tinapay. Yun lang ang maging bayad mo sa akin sa pagsiservisyo sa iyong asawa. Masaya na ako doon. Oho, yun lang pala eh. Hindi nagtagal dumating na nga ang nasabing komadrona. Nang makita ito ng asawa niyang si Eleanor, halos ayaw niya itong kibuin. Manang Mamita, ano hong balita? Malusog ho ba? Malusog? Napakalusog. Ang mali. Dapat ay hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng Kapitan del Barrio. Dahil ang kapitan na yon ay kulto. Kukunin niya ang asawa mo at anak at iaalay sa kanilang Panginoon upang maging alay. Ho? Totoo yun. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Manang naman, si Kapitan nga pinapunta ako sa inyo, wala namang sinasabing kasiraan tungkol sa inyo, tapos kayo para namang parang laki ng galit nyo ah. Nagsasabi ako ng totoo. Kulto si Kapitan at yung ibang mga tao rito. Pugad ng kulto ang baryong ito. Mas makakabuti pa sa inyo kapag nanganak ang asawa mo, umalis na kayo rito. Huwag kayong magbibigay ng motibo ng kahinaan kay Kapitan del Barrio dahil sasamantalahin niya ang inyong kahinaan. Magmula ngayon, magbabantay ako. Babantayan ko kayo. Hindi ako makapapayag na si Kapitan del Barrio ang makikinabang sa batang dinadala ng asawa mo.
Pag-alis ng matandang komadrona, ang sabi noon ni Eleanor, wag nang pababalikin ang matandang baliw na yun. Ano? Bakit? Di mo ba nakita? Baliw ang matandang yun. Kung ano-anong sinasabi. Roldan, sinisiraan pa sila kapitan. Eleanor, parang may mali sa baryo na to. Yung mga tao rito nagsisiraan. Pero yung matandang yun, wala namang sinasabi si kapitan tungkol sa kanya pero siya pakundangan na manira. Walang pakundangan kamo. Yun na nga. Wag na siguro. Hanap na lang tayo ng iba. Oo, wag na yun. Buwisit na matanda yun. Simula noon, napansin ni Roldan at ni Eleanor na meron ng paikot-ikot sa bahay nila kapag gabi. Katulad na lang ng gabi ng Martes, patulog na sana ang mag-asawa nang biglang kumalabog ang bubong kaya't napabangon si Roldan at hinawakan ng itak niya. Ano yun? Ewan ko. May kumakalmot. May sira ulo yata sa labas eh. Teka, lalabasin ko lang. Wag Roldan, baka mamaya aswang yan. Hindi. Kahit ba aswang yan eh. Nilabas ni Roldan kung sino ba ang naroroon. Kitang-kita niya. Bilog pala ang buwan sa gabing yun. Tapos, may malaking ibon sa bubong. May aswang! May aswang! Hindi, aswang nga yun! Nagtatakbo siya sa loob at sinabi kay Eleanor ang nakita niya. Lalong lumalakas ang kalabog at pagkalmot sa bubong at sa mga pintuan at bintana na pilit na naghahanap ng daan ang aswang sa labas. Tigilan mo kami! Hindi kami natatakot sa iyo. Kapag nakapasok ka, tatagayin kita! Pansin noon ni Roldan na kapag habang nagpapakita ka ng takot sa nilalang, mas lalo ka nitong tatakutin at sasamantalahin. Teka, mahal. Dadaan ako sa likod. Pupunta ako sa barangay. Hihingi ako ng tulong. Wag Roldan, huwag kang alis. Mahal, papatayin niya tayo. Maya-maya pa, nakarinig sila ng hindi mabilang na boses sa labas na tila ba galit na galit at sunod-sunod na putok ang narinig nila. Huliin nyo! Huwag niyong hayaang makatakas ang aswang na yan! Sigaw ng tao at dinig nila yung mga taong nagtatakbuhan. Roldan! Eleanor! Ayos lang ba kayo dyan? Si Kapitan yun. Oo, si Kapitan yun. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila si Kapitan na nakasuot ng purong itim at merong hawak-hawak na napakahabang baril. Kapitan, kayo nga. Oo, ako nga ito. Ano nangyari rito? Kanina pa kayo pinuputakte ng mga yon. Napakarami nila. Utod ng dami. Siguro mas makakabuti pa, Roldan. Doon muna kayo. Tumira sa barangay hall. Doon, maalagaan namin kayo ng mabuti at makakatiyak kami na hindi kayo masasalanta ng aswang na yun. Salamat ho sa alok, Kapitan. Pero meron po akong gustong malaman. Ano yun? Bakit simula nung pinapunta nyo rito sa bahay yung kumadro ng si Mamita, nagsimula na ho yun eh. Tsaka meron siyang sinasabi tungkol ho sa inyo. Ganito kasi yan. Makinig kang maigi. Oo, sinabi ko na si matandang Mamita ang kunin mo bilang kamadrona dahil totoong nagpapaanak siya. Pero lahat
ng pinaanak niya ay napahamak dahil si matandang mamita ay isang aswang. Aswang? Sabi ko na nga, be. Kaya iba ang kutob ko sa kanya eh. Teka. Alam niyo ho palang aswang. Bakit siya pa ang... Ginawa ko yun para muli siyang magpakita rito. Upang sa ganon, mapatay na namin siya. Langya naman oo. Ginawa niyo pa kaming pain. Patawarin mo ako sa ginawa ko, Roldan. Ang lahat ng ito ay nakaplano. Kaya nga, binantayan na namin ang bawat oras na kung sakali mang may sasalakay. Nandito lang kami at handa kaming pumatay at mamatay. Pero Kapitan, may sinasabi siya tungkol sa inyo. Tungkol saan? Na kayo raw ay mga kulto. Oh, totoo yun. Aminin ko sa'yo. Pugad ng kulto ang baryong ito. At yung taong nakita mong sinunog namin, aswang yun. Pinatay namin siya dahil masama sila. Pero ito ang pakatatandaan mo, Roldan. Hindi lahat ng kulto ay masama. Katulad ko. At ang iba pang mga tao rito ay naninirahan ng maayos at walang sinasalantang tao. Kung gugustuhin namin, edi sana noon pa. Pero bukod huron, ang sabi niya, may plano raw kayong ialay ang mag-ina ko sa inyong... Hindi totoo yun. Marahil nakapunta ka na sa bahay. Nakita mo kung anong meron sa loob ng bahay ko. Hindi ba? Oho. Nakita mo ba yung sinasabing? Hindi ho. Hindi naman pala. Ikaw na mismo ang nakasaksi na hindi totoo ang sinasabi ng matandang yun. Tama ho. Pero inaamin ko sa iyo na kami mga kulto. Kulto kami na meron kaming sinasamba pero hindi kami pumapatay at nag-aalay ng mga katulad nyo. Oo, nag-aalay kami. Pero ang inaalay namin mga aswang. Kaya galit na galit din sa amin ng matandang kumadro ng aswang na yan. Ganun ho ba? Magtiwala ka lang sa akin, Roldan. Eleanor, hindi kayo mapapano rito sa baryo namin hanggang ako, ang kapitan del baryo na nakaupo rito. Salamat ho. Doon na kayo tumira sa barangay. Hanggat hindi pa nanganganak ang asawa mo, delikado kayo rito. Oho, sasabihin ko po kay Ninong. Kinabukasan, dumating ang kanyang ninong Fulgencio at sinabi ang mga nangyayaring kakaiba. Ninong, doon ho muna kami sa barangay titira. Bakit? Paano to? Sino magbabantay rito? Ninong, sa araw po dito ako. Pero sa gabi doon ho muna kami kasi kung nakita nyo lang ho yung pananalaki sa amin dito ng mga aswang. Ano? Hey, Iho Roldan, naniniwala ka sa aswang? Abi opo. Ako po mismo nakakita eh. Ganun ba? At sila kapitan ho. Mga kulto. Kulto na handa kaming protektahan. Dahil ang baryong to, pugad pala ng kulto. At sa nakikita ko, merong personal na alitan ang mga kulto at aswang. Pero doon po ako nakapanig sa mga kulto. Sila kapitan yun. Ganon ba? Alam mo Iho, total nariyan na rin naman tayo sa ganyang usapan. Bibigyan na kita ng babalahan Ako na ninong mo, matanda na. Pero wag mong isipin na wala akong experience pagdating sa ganyan. Noong araw, nang ako ay mapadako sa lugar ng Albay sa Bicol, meron akong nakilalang mga lalaki roon. Lalaking bumababa lang kapag kagabi. At ayon sa mga taong nakakakilala sa kanila, sila raw ay naninirahan sa kabundukan kung saan merong lumang sementeryo. Doon sila naninirahan. At kapag gabi naman, bumababa sila at meron silang kinukuhang tao. At yung taong kinukuha nila
lekas na masama. Kaya't hindi niyo ako masisisi kung sasabihin ko sa inyong huwag din kayong magtitiwala sa Kapitan Del Barrio. Dun ho sa aswang, mas lalo doon. May kwento ko na rin, kasabay ang experience ko dyan sa Albay. Kasama ko noon ang aking namayapang asawa. Bitbit niya ang bagong silang na anak namin. Alam mo ba, nandun kami sa bahay ng tiyuhin ko. Yung anak namin ibinabalang doon sa kuna, sa higaan. Tapos, nalingat lang kami. Pagtingin namin sa anak namin kaya pala hindi na umiiyak, nakalawit na pala ng mahabang dila ng aswang at nagmula yon sa bubong. Ho? Totoo? Paano yung bata? Nabawi pa rin namin yung bata sa tulong ng mga taong baryo. Tinulungan nila kaming tugisin ang aswang, hanapin kung saan man ito naninirahan. Kaya nga, ang payo ko sa iyo, huwag kang basta magtitiwala sa aswang man o sa kulto. At ngayong sinabi mo na sa akin yan, Roldan Iho, maghahanap ako ng buyer. Ibebenta ko na ang lupain na ito. Kaya naman pala, ganun lang kababa ibinenta sa akin to dahil meron palang mga isyong ganyan. Patawarin mo ko, Iho, hindi ko ginustong mapahamak kayo kasi wala talaga akong alam dyan. Okay? Kung gusto nyo, kahit ngayon, umalis tayo rito. Pwede ba yun? Magpapaalam ho muna ako kay Kapitan. Huwag na. Hindi kanya tao-tauhan para magpaalam. Huwag. Aalis tayo rito ngayon din. Pero wala ho tayong sasakyan. Walang problema doon. Pupunta ako ng baryo. Tatawagin ko yung nasakyan kong habal-habal. Magpapasundo tayo rito. Aalis tayo rito sa punyetang baryo na ito. Pugad pala ng kulto at aswang to. Sige ho. Agad na nag-alsa balutan ang mag-asawa habang si Ninong Fulgencio pumunta ng baryo kung saan nag-aabang sa kanya ang nasabing habal-habal. Pagdating doon, nakita niya ang Kapitan Del Barrio na masama ang titig sa kanya. Pupunta na ba tayo, boss? Tara na. Pero hindi tayo agad babalik, ha? Ano pong ibig niyo sabihin, boss? Pupunta tayo ron sa farm ko. Susunduin natin ang mag-ina. Aalis tayo rito, ha? Hindi tayo pauwi, pag ganon. Opo, boss. Nagulat noon si Ninong Fulgencio kasi kasasakay pa lang niya ng habal nang biglang may umakbay sa kanya na maitim na kamay. Nang lingunin niya kung sino yun, ang Kapitan Del Barrio pala. At napakapula ng mata. Teka, sandali lang. Ay! Kapitan, ikaw pala. Ginulat mo naman ako Ano yung narinig kong ipupull out mo ang mag-asawa? Bakit? Pinababayaan ko ba sila? Hindi ko sila pinabayaan. Kaya walang dahilan para kunin mo ang mag-asawang yun. Teka, bakit ba pinipigilan mo ko? Hindi mo sila mga tao-tauhan. Ako ang may hawak sa kanila. Kaya't ako ang may karapatan kung aalisin ko sila doon. Bitiwan mo ko, Kapitan. Bitiwan mo ko! Ganun ba? Ikaw ang bahala, sige. Umarangkada na yung habal-habal papunta sa farm. At pagdating doon, nauna pa pala sa kanila ang Kapitan Del Barrio. Teka, bakit nandito taong yan? Iniwan natin doon kanina yan Oo nga, Kapitan Ay, Manong Fulgencio. Diyos ko, may kakaiba sa taong ito. Naku, yun ang abang sinasabi ko Kaya ayoko siya nang tanggapin to Huwag ka nang magreklamo, ha? Mabayaran kita ng malaki. Makalabas lang tayo rito. Sige ho. Basta kung ano man mangyari, wala akong kasalanan dyan Manong Fulgencio. May nauna pa ako sa'yo. Ang bagal kasi ng habal-habal na inarkila mo Teka, Roldan. Leonor, bakit hindi pa kayo nakagayak? Kausapin mo sila.
kung gusto ba talaga nilang umalis dito. Roldan, Yan pa rin ang suot mo. Asan ang mga gamit nyo? Ninong, hindi muna kami alis, Ninong. Maganda rito. Masarap dito, maraming pagkain. Tsaka isa pa, dito ko gustong lumaki. Ang mga anak ko. Bubuo ko ng pamilya rito, Ninong. siya nga naman, Ninong. Masarap po dito sa baryong to, tahimik dito, Ninong. Hindi. Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan kayo magsalita? Parang wala kayo sa sariling katinoan. Ninong. Sarap dito, Ninong. Dito ako bubuo ng pamilya, Ninong. Umalis na kayo. Oh, narinig mo yun? Sila na ang nagdesisyon, kaya wala ka nang magagawa. Hindi ito maaari. Hindi! Babalik ako, Kapitan Del Barrio. Kukunin ko sila. Walang hiya ka. Kinokontrol mo sila gamit ang itim mong kapangyarihan. Masyado kang madaldal. Bitawan mo ko. Bisawin mo ko. Papatayin na kita ngayon. Mamaya, Kapitan. May nakakita sa atin. Sino? Yung habal-habal driver. Ha? Kunti mo na lang akong patayin na. Umalis ka na. Pero babalik ako. At kukunin ko sila. Kung may babalikan ka pa. Umalis si Ninong Fulgencio at sumakay sa habal-habal. Napakabilis ng pagtakbo ng habal-habal pero ramdam nilang parang may sumusunod sa kanila. Dito na po tayo, bossing. Walang hiyang kapitan na yon. Walang hiya siya. Eto ang bayad. Makakalis ka na, ha? Salamat po, bossing. Kabababa pa lang noon, ni Ninong Fulgencio nang lapitan siya ng isang matandang babae. Bakit ho? May kailangan ho kayo? Ikaw pala yung matandang nakabili ng farm sa dulo ng baryo. Bakit ho? Ako si Mamita. Ako ang komadronang tumitingin sa babaeng buntis doon. Bakit ho ba? Alam kong alam mo ang nangyari. Pinoprotektahan ng Kapitan Del Barrio ang buntis. Kasi nga, may plano silang ialay sa kanilang sinasamba ang babaeng yun, pati na rin ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung gusto mo, magtulungan tayo. Bakit? Isa kang komadrona, ano naman ang kaya mong gawin? Halika, ibubulong ko sa'yo. Hinatak siya ng matanda na yon papasok sa gilid ng lumang bahay at doon tahasang inamin ng matandang komadrona na siya daw ay isang aswang. Ano? Aswang ka? Tama. Hindi lang ako. Kaming lahat dito. Anong? Huwag ka matakot sa amin. Hindi kami masasama. Ililigtas natin ang babaeng yun. Hindi. Mga walang hiya kayo. Kanya-kanya kayo ng panglilinlang. Yun ang totoo. Mamita, kung hindi naniniwala sa atin ng matandang to, mabuti pat patayin na rin natin ito ngayon. Huwag mo siyang papatayin. Alam ko meron siyang sariling pag-iisip. At alam kong mararamdaman din niya kung sino ba ang nagsasabi ng katotohanan. Ang siyamin lang naman, Fulgencio. Gusto naming magwakas na ang Kapitan Del Barrio doon upang sa ganon makapasok na kami roon at nang kami nang maghari at wala kaming pakialam sa buntis at sa asawa niya. Lalong-lalo na sa lupa mo. Kung maaari, yung lupa mo ay babayaran ko ng ginto. Ginto? Tama. Marami kaming ginto. Hindi! Ayoko. Huwag niyo akong lilangin. Kung ganon,
makakalis ka na. Umalis si matandang Fulgencio at bumalik ito sa kanyang probinsya. Ang sabi niya, babalik siya at magsasama siya ng mga taong babayaran upang tapusin ang problema sa baryo. At higit sa lahat, upang mabawi ang mag-asawang walang alam sa nangyayari. Makalipas ang 1 linggo, babalik na doon si Ninong Fulgencio at may kasama siyang 4 na lalaking magaganda ang pangangatawan. At ayon doon sa nagpakilala sa kanya, ang mga taong yun, purong mga nakapatay na ng aswang at kulto. Sa madaling sabi, mga antingero. Naglabas noon ng malaking halaga si Ninong Fulgencio upang makuha ang mag-asawa sa nasabing baryo. Kailangan makuha niyo ang mag-asawa at wala akong pakialam kahit sinong masasagasaan sa kulto man o sa aswang. Nagkakaintindihan ba tayo? Babayaran ko kayo ng sobra-sobrang halaga. Sigurado naman akong hindi na kayo magkukulang dyan. Basta bawiin niyo ang mag-asawa. Wala tayong pag-uusapan. Sumunod naman kay Ninong Fulgencio ang mga ito at nagtungo na nga sila sa nasabing baryo na pugad ng mga kulto. Pagdating doon, napakatahimik ng buong lugar. Roldan! Leonor! Ako ito, ang inyong Ninong Fulgencio. Sa palagay ko, wala na yung mag-asawa rito. Hindi ko na sila nararamdaman. Gaano ka siguradong wala sila rito? Roldan! Leonor! Buksan niyo ito! Tinadyakan ng lalaki sa harapang pintuan, pero hindi naman pala nakalak. Pagpasok nila sa loob, nagkalat ang mga gamit. Wala nga roon ang mag-asawa, pero nakita nilang may mga bakas ng dugo sa higaan. Nanganak na yata si Eleanor. Hindi pa siya nanganganak. Tara, saan tayo papunta? Basta, ako nang bahala ron. Una nilang tinungo ang barangay hall. Pagdating doon, inabutan nila ang kapitan del barrio na kasalukuyang umiinom at napakalayo ng tingin. Kapitan! Sinabi ko sa'yo babalik ako. Nasaan ang mag-asawa? Bakit wala sila sa bahay? Huwag ako ang kausapin mo, Fulgencio. Umakyat ka sa mataas na bahagi na yun. Naroroon ang hinahanap mo. Wala na sila sa akin. Sinungaling! Kayo ang mas may kapangyarihan para kunin ang mag-asawa. Aminin mo, nasaan si Roldan at ang buntes? Hayaan mo na siya. Nagsasabi siya ng totoo. Natalo sila kagabi lang. Ano? Tumayo ang kapitan del barrio at hinarap ang lalaking nagsasalita. Sino ka? Huwag mo sabihin nakakakita ka ng nangyari sa nakaraan. Ha? Sino ka? Huwag mo kong hawakan sa dibdib. Ikaw din. Baka pitikin kita. Pasensya na. Hindi ko kasi matanggap ang pagkatalo namin. Anong pagkatalo? Anong ibig mong sabihin? Natalo kami kagabi. Nakuha ng mga aswang ang mag-asawa. Ganun pa man, nakapatay naman kami ng ilan sa kanila. Pero ang mas masakit, yung iaalay namin, nakuha ng mga aswang. Ngayon, hindi kami nagtagumpay sa kagustuhan naming ialay ang buntis. Pero nasisiguro ko naman na maaaring patay na si Roldan. At ang nabubuhay na lang, yung babaeng buntis dahil mamayang gabi pa ang pagsikat ng bilog na buwan. Sigurado ako, mamayang gabi, papatayin nila ang babae at kakainin ang bata sa sinapupunan. Ganon. Nagsasabi siya ng totoo. Nababasa ko ang isip niya at nakita ko rin
kung paano ilampaso ng mga gabunan ang mga kulto rito. Tama! Tama siya ng sinasabi. Kaya lumakad na kayo hanggat may araw pa. At nang sa ganun, baka sakaling mabawi niyo pa. Sige. Nagtungo sila sa sinasabing mataas na bahagi. Kaya naman pala walang lakas ng loob ang mga kulto sa ibaba pumunta sa mataas na bahagi dahil may mga samot-saring nakatanim doon na mga pangontra sa mga kulto. Katulad na lang ng tila babagong sibol na hindi malaman na halaman. Itong halaman na ito'y makapangyarihan. Gamit ito ng mga gabunan upang kontrahin ang mga kultong papaakyat dito. Wag na wag mong hahawakan yan. Napakainit niyan sa balat. Alin? Alin ba? Yan ho. Ito. Ay! Kasasabi ko lang Wag mong hawakan. Tigas naman ang ulo mo. Pasensya na. Magtungo na tayo sa sinasabing mataas na bahagi. Gusto ko nang patayin ang mga aswang dyan. Gigil na ako. Sige. Pagdating nila doon, nakita nila yung pinagtataguan ng mga aswang. Yun pala'y isang lumang bahay. Tapos sa likod ay merong malaking bato na merong butas na kasya lang ang tao. Dito! Dito sa kuwebang ito! Shh! Meron silang naririnig. Mahinang pag-ungol. Sinundan nila kung saan yon nagmumula hanggang sa narating nila yung taong nakabulagta at wala ng kamay at paa. May sugat sa muka at tadtad din ng malalalim na sugat sa likod at sa tiyan. Tulong! Roldan? Iho! Iho! Kilala mo siya? Yan ang inaanak ko, si Roldan. Ninong, ang asawa ko, dinala nila dyan. Kami nang bahala dun. Papasok kami sa loob. Sige, pumunta na kayo. Pumasok sa loob ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Habang si Roldan ay pilit na binubuhat ni Ninong Fulgencio. Pumasok sila sa loob ng kubo. Nagbabaka sakali silang may makukuha silang panglapat ng dugo. Ninong, sasama sila, Ninong. Huwag ka na magsalita, iho. Hayaan mo, akong bahala sa'yo. Kung hindi lang putol ang mga braso at paa niya, kaya ko siyang ibalik sa dati. Yung mga sugat lang ang kaya kong paghilumin. Sige, gawin mo na! Sa pamamagitan ng orasyon sa palad, tinapalan niya yung likod ni Roldan. Maniwala kayo o hindi yung mga sugat niyang malalalim. Bigla na lang naghilom. Inutusan niya si Ninong Fulgencio na mauna nang umuwi at sila nang bahala. Pero bago pa man makaalis si Ninong Fulgencio, bumabalik ang tatlong lalaki. Bit-bit ang isang matandang walang malay at duguan, tapos ang iba'y hawak-hawak nila sa leeg. Sige! Patayin niyo na mga yan! Huwag kayong mangingiming. Gawin ang nararapat. Nakakaawa man ang itsura nila dahil araw. Pero kapag gabi, para silang mga walang pakundangan kung pumatay. Masusunod! Kanole! Kitang-kita ni Ninong Fulgencio at ni Roldan kung paano pinagpapatay ng mga antingero ang mga aswang na walang kalaban-laban ng oras na yon. Teka, yung babae, wala pa yung babae. Doon dinala ang asawa ko. Pumasok doon si Kanole kasama si Ninong Fulgencio at nakita nilang yung babaeng si Eleanor kasalukuyang nakahiga sa malapad at mahabang lamesa. Nakatali ang mga kamay at paa at merong busalang bunganga. Kasalukuyan din itong lumuluha. Tapos nang kalagan nila ito, nung una ayaw pang magtiwala. Ako ito, iha.
Ako ito ang ninong nyo. Ninong, ayos lang ba siya, Antingero? Ayos lang ho siya. Pagtulungan nating bitbitin. Manganganak na siya. Mabuti na lang dahil napagtulungan nilang bitbitin ang buntis. At yung mga naroroon sa unang kubo ay pinagpapatay na ng mga Antingero. Magandang araw sa inyong lahat. Happy New Year. Ito ang una nating kwento